dear beloved, Boss Mike Cervera. Wag na kayong malito, sasabihin ko po na meron pong mga kumakalat na mga fake news. I-share ko po sa inyo ito para po malaman lang ninyo na meron po talagang mga pinapalaganap na ganitong mga mensahe na baka kayo nakatanggap. Wag po kayong maliliwala dito. Ang nakalagay po dito ay next week will be explosive. Ang week po na tinutukoy daw ay itong linggo na to. Oh, itong linggo na to, mga kababayan, nakalagay 200K Iglesia members are expected to gather in a big rally to oppose an impeachment. This is to press, also BBM to resign. Sabing ganon. Saan sila mag-rally? Diyan sa Manila daw. Putik na yung mga fake news talaga eh. O ano sabi ni Tunying? Eto sabi ni Tunying. Para po wag na kayong malito, sasabihin ko po na meron pong mga kumakalat na mga fake news. I-share ko po sa inyo ito para po malaman lang ninyo na meron po talagang mga pinapalaganap na ganitong mga mensahe na baka kayo nakatanggap. Wag po kayong maliliwala dito. Ang nakalagay po dito ay next week will be explosive. Ang week po na tinutukoy daw ay itong linggo na to. 200,000 Iglesia members are expected to gather in a big rally to oppose any impeachment. Is to press also BBM to resign. Saan sila mag-rally? Diyan sa Maynila. Nag-start na dito kanina. Gusto ko pong sabihin na ito pong statement na ito ay hoax. Ito po ay hindi totoo. Ito hoax o fake news. Fake news, hindi totoo. Ulbod da, ulbod. Ito ay may layuning linlangin ng ating mga kababayan. Nako, ang layunin ay linlangin ang marami nating mga kababayan, gamit na naman ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, mga DDS, gagamitin ang mga Iglesia ni Cristo, mga kapatid natin, para sa pansarili nilang kapakanan, para manlinlang ng taong bayan. Ganyan sila magmanipula. Kaya naman, hindi umuunlad yung ginagawa nilang rally sa EDSA. Kasi nga, laging fake news mga kababayan eh. Di ba? Laging fake news. Tuloy. Hindi po ito ang stand ng Iglesia ni Cristo. Maaaring Patay! Boom! Sabog! Sabog lahat ng mga DDS dito. Hindi daw pinasinungalingan na. Hindi daw ganyan ang stand ng mga Iglesia ni Cristo. Ayaw nila ng gusto nyo. Ano na? Diba? Thank you naman. Selpa. Selpa. Dalawang ulit na. Naku, mukhang mukhang baka sabihin nila DDS din ako Yung binibigay nyo na yun, hindi ko hinihingi ito na. Alam nyo, nakakahiya yung mga DDS dito. Pero inyo, ginamit-gamit nila yung Iglesia ni Cristo. Tapos ganito sasabihin ni Tunying. Ano sabi ni Tunying? hindi totoo. Ito po ay may layuning linlangin ng ating mga kababayan. Hindi po ito ang stand ng Iglesia ni Cristo. Maaaring ito po ang gusto ng iba. Hindi yan ang stand ng Iglesia ni Cristo. Maaari yan ang gusto ng iba. Siyempre, tinutukoy DDS, no? Yung mga DDS, atat na atat, mapababa si Pangulo. Nung kailan lang, si Sara, abay nagdahilan. Pinagbawalan niya na raw yung mga DDS na mag-rally. Ano pagbabawalan? Wala naman talaga. Ikaw pa, Sara, magbabawal? Di ba atat na atat ka? Tuloy. Opo, Shelpa, may message kita. Eto na. Yayaman na tayo, Deadpool. Pasok. Na gusto pong gamitin ng statement ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang kapakinabangan o para po sa kanilang welfare, o para sa kanilang motibo o para po sa kanilang balakin, Pero hindi, ganito 'yon. Para sa kanilang maitim na balak. Para sa makajablong pamamaraan. Para sa makademonyong hangarin. Yan yun. Para sa mga, para sa mga malignong tagasunod nila. Pag tinignan mo mga mukhang kapre, mukhang tikbalang, mukhang manananggal. Yung iba mukhang duwende.
At least yung iba cute pa dahil duwende. Sige tuloy. Ano yun? Bakit? Hindi po yan ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi daw yan ang statement ng Iglesia ni Cristo. Nakakahiya kayo, mga DDS kayo. Agraramang kayo. Agbibising kayo. Kababain. Kababain. Sabog lahat, sabog lahat. Utik na yan, ito na. Bakit? O para po sa kanilang balakin, ano po. Pero hindi po yan ang statement ng Iglesia ni Cristo. Wala pong gano'n. Ang Iglesia ni Cristo nga ay hindi sang-ayon sa kaguluhan Ano po? Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ang pahayag tungkol sa paghahanda ng malaking pagtitipon. Ayan, narinig ninyo, ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Hindi kailanman yan sasama, sasali sa inyong pinaglalaban. Ang inyong pinaglalaban ay gusto ninyo'y kaguluhan. Yan ang gusto ng mga DDS, kaguluhan. Ang gusto nila mag-away-away tayo. Sasama ba ang INC dito? Sasama ba ang INC para suportahan si Sara na isang magnanakaw? Isang mamamatay tao? Kita nyo mga kababayan? Yan ba yung tatay niya? Aminadong magmamamatay tao. At isa pa mga kababayan, abay, mismong mga kongresista na nakapuna na itong si Digunyo at Digunyo and Friends. Yung Davao Group, yung Davao Mafia, tinumbok na ng ni Akop na sila talaga ang mga salot sa bansang ito. Tuloy. Hindi po, ang Iglesia ni Cristo ay para po igiit na unahin ang mga suliraning pambayan na napakarami po, mga kababayan. Ano po? So, yung pong mga nagpapakalat ng kung ano-ano para po iugnay sa statement na yon ng Iglesia ni Cristo, maliwanag na maliwanag po, mga kababayan, na hindi po ganun. Wala pong intensyon ng Iglesia ni Cristo na magrally para pabagsakin ang pamahalaan. Hindi po stand ng... Hindi daw! Wala, awan. Awang garod, awang kano. Hoy, Katunying, tandaan mo. Huwag niyong hahayaan na kayo pag nag-rally ay may umakyat na DDS sa entablado nyo. Kasi magagalit yung maraming tao, baka pati membro nyo magalit sa inyo. Diba? Kasi mga kababayan, ako bilib ako dyan sa mga iglesia. Bilib ako. Pero baka mamaya mahaluan ng mga DDS yung entablado para lang may maipakita na talagang kaisa sila o kasama sa rally. Nako, kababain data. Di ba kasi marami dito ako nababasa, mga iglesia daw sila. Baka biglang tumiwalag sila. Di ba? Magkahati-hati ang inyong kapatiran. Di ba? Shelpa, thank you naman. Sana oil. Kanina ka pa nagpapaulan. Sige, tuloy. Ng Iglesia ni Cristo yon. In fact, sinusuportahan nga po ng Iglesia ni Cristo ang paninindigan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos na... Kita nyo? Impact. Impact. Alam nyo ibig sabihin ng impact? English yun. Impact. Pagka dinugtungan ko yon, impacto kayo. Impacto. Impacto kayo. Yung mga DDS dito in fact, sabi niya, sinusuportan pa nga nila yung winika, yung binigkas, yung gusto ni Pangulo. Na ano yun, Boss Mike? Na wag nyo munang ituloy ang impeachment na binabalak nyo. Dahil walang mangyayari dyan. Di ba? Nako po, Shelpa. Mukhang marami tong pera. Lagot ka kay Lagot ka kay Banat Bay pag nakilala ka niya. Eto na, mga kababayan. Tuloy natin. Ayaw nito ng impeachment dahil ito po ay wala namang mabuting maidudulot sa mga Pilipino, manapa ay mag-resulta lang ng pagkakahati-hati ng ating bayan. Yan, kita nyo? Ulitin ko hindi ako magsasalita kahit isa
para maunawaan nyo yung gustong ipahatid ni Katunying. O, sa mga galit pa kay Tunying, baka gusto nyo nang batiin. Sige, Tunying. O kasi. Pasok. Para po wag na kayong malito, sasabihin ko po na meron pong mga kumakalat na mga fake news. I-share ko po sa inyo ito para po malaman lang ninyo na meron po talagang mga pinapalaganap na ganitong mga mensahe na baka kayo nakatanggap. Wag po kayong maliliwala dito. Ang nakalagay po dito ay next week will be explosive. Ang week po na tinutukoy daw ay itong linggo na to. 200,000 Iglesia members are expected to gather in a big rally to oppose any impeachment. Is to press also BBM to resign. Pagod, saan sila magrarally? Diyan sa Maynila, nag-start na dito kanina. Gusto ko po sabihin na ito pong statement na ito ay hoax. Ito po ay hindi totoo. Ito po ay may layuning linlangin ng ating mga kababayan. Hindi po ito ang stand ng Iglesia ni Cristo. Maaaring ito po ang gusto ng iba, na gusto pong gamitin ng statement ng Iglesia ni Cristo sa para sa kanilang kapakinabangan o para po sa kanilang welfare, ano po, o para sa kanilang motibo o para po sa kanilang balakin, ano po. Pero hindi po 'yan ang statement ng Iglesia ni Cristo. Wala pong gano'n. Ang Iglesia ni Cristo nga ay hindi sang-ayon sa kaguluhan Ano po? Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ang pahayag tungkol sa paghahanda ng malaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo ay para po igiit na unahin ang mga suliraning pambayan na napakarami po, mga kababayan. Ano po? So, yung pong mga nagpapakalat ng kung ano-ano para po iugnay sa statement na yon ng Iglesia ni Cristo, maliwanag na maliwanag po, mga kababayan, na hindi po ganoon. Wala pong intensyon ng Iglesia ni Cristo na mag-rally para pabagsakin ang pamahalaan. Hindi po stand ng Iglesia ni Cristo yon. In fact, sinusuportahan nga po ng Iglesia ni Cristo ang paninindigan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Mangibabaing kayo po. Itong mga DDS, mga kababayan, wala na ito. Wala na. Diba? Wala na. Oo. Kaya nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, kung ako mga DDS, magsimba kayo, habol pa kayo sa baklaran. Humingi kayo ng kaliwanagan. Oo, hipuin nawa ang inyong mga isipan. At pag nahipo na yan, sana naman hindi na mahanginan. Dahil pag nahanginan, yung utak nyo na yan uli, mas bobo kayo sa pinakabobong muli. Diba mga kababayan? Kawawa na itong mga ito Wala na itong mga nagawang mabuti. Puro na lang fake news yung pakana Ay, nako. Kayo, ano masasabi nyo rito mga kababayan? O di, pahiya na naman itong mga DDS na to. Kasi inaasahan talaga nila yan. O di ba nung nagkaroon ng balita na magrarally daw ang mga INC, aba, biglang nagpipisag, nagtatalon sa tuwa. Tapos mabali-balitaan, hindi pala matutuloy. kasi nga daw mga kababayan, kinausap daw ni First Lady. Kasi nga pinahiya sila, napahiya. Paano inunahan nila yung tuwa? Hindi pala matutuloy. Ayan, Kamusta na mga DDS? Yung ibang kaibigan ko tumatawag pa, paano yan, Boss Mike? Magrarally kami, Paano yan? Oo, saglit na lang, bababa na si si Bongbong Marcos, Sabi ko naman na talaga ba? O di, mabuti sa inyo. Puti, nung isang araw tumawag lang, Boss Mike, di na pala matutuloy. Hindi na matutuloy! Putik na yan, Grabe, mga kababayan. Our beloved Boss Mike